Ito na naman, bumanat na naman uli ang Dolbo King. Oh, no! Di ba kayo titigil mga Dolbo kayo, ha? Oh no! Ito yung balita ng DWIG, no? So tingnan natin, ha? Ano ba yung balita dito? Ito, 16 flagship project ni PBBM natalakay sa Fall Cabinet Meeting. Tinalakay sa kauna-unahang Fall Cabinet Meeting ng Administrasyong Marcos ngayong taon ang 16 na flagship projects o malalaking proyekto pang-infrastruktura sa ilalim ng Department of Transportation. Oh, talaga lang ha. Alam nyo, magtatatlong taon na yan si ngayon Diyos ko Lord, wag na tayong magpabudol nitong itong ngagba na ito, ha. Wag na tayong magpabudol itong presidente na ito. At dito, basahin pa natin dito sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na kabilang sa mga proyekto kailangang maipatupad bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh my goodness. Oh no! Ang North-South Commuter Railway Project na nagsimula sa Clark International Airport hanggang Calamba, Laguna. Matagal na po naming alam yan, ha? Jimmy Bautista, baka ikaw hindi mo alam. Matagal na naming alam yan. Yung NACR na yan, ha? Matagal na po yan. Ayan, tuloy-tuloy nga. Sino bang nagpapatagal nga, 'di ba? Kayo lang naman din nagsasabi na nilagay sa unprogrammed funds para sa right of way, 'di ba? Ano bang sinabi niyo doon sa Senado, 'di ba? Yun. Kaya nga tumatagal yung right of way diyan dahil sa mga politikong nandyan sa pwesto ngayon. Oh no! Dahil sa mga politikong nandyan sa pwesto, dahil pinagkakalikot nila yung pondo ng DOTR inilagay sa unprogrammed funds. At kayo naman taga DOTR ay, oh no! Anong sabi ni Senator Coco Pimentel? Pumayag kayo na yung mga big ticket project inilagay sa unprogrammed funds. Malinaw yung sinabi ni Senator Coco dyan. Pumayag kayo, hindi man lang kayo, di ba? Yan po yung sinabi ni Coco Pimentel yan. Ngayon, yan yung pinapampront nyo, yung NACR. Ano daw itong NACR? Matagal na po yan, ipagpatuloy nyo na nga lang. Bakit di nyo binanggit dito yung LRT 1 Cavite Extension? Bakit di nyo binanggit yung phase 2 at phase 3? Yung phase 2 at phase 3. Bakit di nyo binanggit dito? Dapat banggitin nyo yun. Kung gusto nyo magkakaroon ng infrastructure project, ipakita nyo na yung phase 2 ng Cavite LRT 1 Cavite Extension, yung magmula dyan sa may, kung saan nagtatapos hanggang doon sa may New Cavite, ipakita nyo sa amin ngayon na nagkakaroon, may tutubong poste ngayon o naghuhukay na sila ng poste dyan ngayon papunta ng Cavite. Yan ang papakita nyo dahil magmula yung phase 1 na yan, panahon ni Duterte, construction na po yan. Kung gusto nyo magkakaroon ng infrastructure project, kung talagang totoo kayong nasa infrastructure kayo, pakita nyo sa amin na may tutubong poste niyan. Magmula dyan sa kung saan nagtatapos ngayon dyan sa may bahagi ng Las Piñas, Paranaque ba yan, hanggang dun sa New Cavite, pakita nyo na may mga poste tumutubo. Mayroon ba? Kailan pa kayo nagtatlong taon na kayo dyan? Magtatlong taon na kayo dyan. Wala mang poste yatang tumubo ng phase 2 ng LRT 1 Cavite Extension. Bakit? Ngayon, hina-highlight nyo dito yung NACR. Kayo, ang gobyerno lang dito ang nagpabagal ng right of way itong project na ito. Dahil dyan sa mga politikong nakaupo, ngayon 2025, magkano yung kinakalikot ng pondo ng DOTR? Ang kinakalikot nitong mga politikong nasa Kongreso na pondo ng DOTR. Ano ang maaapektuhan niyang? Kaya nga hindi ma-relocate yung mga dapat i-relocate na nakatira. Mula noong nakaraang taon, ganun ang ginawa nila. Kinakalikot nila yung pondo ng DOTR, inilagay nila doon sa unprogrammed funds. Ngayon, 2025, higit ang kinakalikot nila. Ayan nakasulat po yan dyan. Alam na natin na itong Dolbo King na presidente na to, nasa implementation na kayo ng mga infrastructure project na magtatlong taon na kayo dyan pamalalaman kung ano ba talagang priority. Ngayon, sigurado yan yung po yung mga government share sa mga foreign assisted project, sa mga big ticket project ng bansa. Ngayon, infrastructure project na naman ang target ng Dolbo King ng Pilipinas. Dolbo King! GMA News Post. Isang mabuayang balita sa ating lahat, no? So ito, balita natin ngayon ay balitang buaya. Oh no! Balitang buaya dito. May nakalagay po dito sa po ito, no? GMA News. Sa kanilang page po ito, no? So titignan natin ito. Ano ba ito nga? Yan nakalagay buaya spotted. May nakita ng buaya. Ayan So ang nakasulat dito ay January 8. Dambuhalang buaya
napadpad sa dalampasigan sa Tawi-Tawi. Oh, yung buhaya daw nakarating na sa dalampasigan ng Tawi-Tawi. At no, so alam naman natin yung Tawi-Tawi, marami talagang mga buhaya yan, no. Pero sa 2025, ano bang saan ba yung pinakamaraming buhaya dito, ha? Saan ba? May lumabas, ha? Huwag iboto daw. Hindi yan mga buhaya, ha? Hindi yan mga buhaya. Hindi yan mga buhaya, ha? Hindi yan mga buhaya. Yung nakikita yung malarawan na yan, yan ang may nakasulat na wag iboto sa distrito, ha? Wag iboto daw. Oh. Pero hindi yan mga buhaya, ha? Hindi. Lilinawin natin, hindi yan sila mga buhaya, ha? Hindi yan sila mga buhaya, ha? Malinaw yan, malinaw, ha? Ano ba yung balita natin? Balik tayo doon sa balita. Saan ba yung balita natin? Balita. Balik tayo. Ayan, oh. Yan yung buhaya. Yan yung totoong buhaya. Yan, oh. Yan yung buhaya na nakita doon sa may ano. Tingnan natin yung mga comments dito. Ha? Doon tayo sa mga comments dito ng balitang ito. Ano ba mga comments dito sa balitang ito? Ayan, oh. Mayroon 2,000 reaction. Yan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Itong isa. May nakalagay dito, oh. Oh, ang galing. May hinahanap siguro na confidential fund dyan. Oh no! Oh, confidential fund daw. Oh, ito pang isa. Sana mahuli din sila. Sino kayang sila? Sinong sila ang tinutukoy dito, no? Sino kayang sila ang tinutukoy dito? Mapaisip man tayo nito, no? Parang sinasabi sana mahuli din sila. Pag sinabing sila, mukhang tinutukoy dito ay mga tao. Mayroon bang buhaya na tao? Ha? Mayroon bang buhaya na tao? Ha? At yan, oh. Ba't nandyan tambaluslos? Oh, nagbabasa lang tayo ng mga comments dito, ha. Ayun, oh, malinaw naman no. Oh, nandyan tambaluslos, oh. Naligaw yata yan. 'Di ba madami sa Congress niyan? Doon kasi ang bahay nila. Oh, liliwanagin ko, ha. Liliwanagin ko, nagbabasa lang tayo ng mga comment ng mga tao. Hindi po sa akin nang galing yan. Yung mga iyakin na congressman dyan, hindi sa akin ang galing, ha. Hindi sa akin ang galing. Mabuti yung malinaw, ha. Mabuti yung malinaw. Nagbabasa lang tayo ng comments. Comment dito sa may balita ng GMA na balitang buhaya. Oh no! Balitang buhaya. At yung pang isa, ito. Yung pinakamalaki nasa Congress, di pa nahuli. Oh no! Siguro yung buhaya na yun may alaga na yung uwak, ha? May alaga, may kasamang uwak yun. Kita niyo ba yung sama-samang uwak niyang malaking buhaya? Oh, diba? Oh, may isa. Let's go daw ang sabi nung sa, at mayroon pang isa, nasa Congress ang kapamilya niyan. O yan, nasa Congress daw. So makita natin dito ang target ng mga tao pag usaping buhaya ay ano, Congress. Bakit kaya Congress? Ano pang paano na, alam nyo ba kung paano na ikonekta ng mga taong ito ang Congress sa mga buhaya? Ha? Alam nyo ba? Ito nababasa naman natin dito, hindi nanggaling sa akin yan, nanggagaling yan dito sa binabasa natin, ha? Nanggagaling yan sa binabasa natin. Nanggagaling yan dito sa binabasa natin. Hindi po yan nanggaling sa akin. Wala po akong sinabi. Nagbabasa lang po tayo. Nagbabasa to. Mayroon pang uwak ko. Nagbabasa lang po tayo. Yan lumabas. Ulitin ko yan man, ha. May nakalagay dyan. Huwag na iboto sa distrito. Ayan, may mga pangalan dyan. Ang nabasa ko dyan, Martin Romualdez, Robert Barber, Representative Joel Chua, at marami pa sila doon, no? At ulitin ko, liliwanagin ko, hindi yan sila buhaya, ha? Hindi yan sila buhaya. Nakasulat dyan, huwag na iboto. Hindi yan sila buhaya. Ba't napunta ba tayo dyan? Balik nga tayo doon sa may sa may mga buhaya. Ayan, yan, So, yan po yung mga comments ito. Ito naman kasi GMA kasi, bakit ba kasi nagpo-post pa ng buhaya dito? Bakit pa kasi nagpo-post ng buhaya itong si GMA, ha? Kaya yun, tuloy, ha? Napaghulaan tuloy natin kung anong sentimento ng mga Pilipino pagdating sa mga buhaya. Diba? Kita nyo na? Kinakita nyo na?